Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Utos ni Carlos kay Lynette, bawal na siya makipag-usap kay RJ nang hindi kasama. Samantala, sa restaurant habang nag-uusap si Don Pepe at Giselle tungkol kay Landers dahil gusto niya itong maka-appointment ni Giselle. Lumating si Robert sa dinner nilang pamilya. Sabi ni Don Pepe, magsosyo na lang sila magkapatid sa negosyo, pero bago yun, kailangan munang maanal ang kasal nila ni Moira. Hindi umimik si Robert dahil may iba siyang plano. Nabanggit naman ni Don Pepe kay Giselle ang plano niya tungkol na gusto niyang mag-aral ulit at bumabalik sa pagiging doktor at gusto niyang makuha ang Apex. Pero tumanggi si Don Pepe dahil gusto niyang unahin ang annulment nila para makawala na siya sa buhay ni Moira. Kung kailangan niya magbayad, ay gawin niya para mapabilis ang pag-annul ng kasal. Iginiit pa din ni Robert ang gusto niya na pwede siyang mag-aral habang nag-aantay ng desisyon ng korte, pero ayaw ni Don Pepe at napagsabihan siya nito. Sa katigasan ng ulo niya ay nakasal siya kay Moira na walang basbas mula sa kanya at nawala din sa kanya si Lynette. Kaya nawala ng gana si Robert at umalis na lang ito. Napatingin lang si Giselle sa kanila at sinabi niya na siya na ang bahala kay Ubeng na kausapin niya ito at hindi na uminit ang ulo niya. Sabi niya huwag na muna nilang pag-usapan si Robert at may sasabihin siya na mahalaga sa kanya. Lumapit si Giselle kay Don Pepe at ipinakita niya ang picture ni Landers Soler dahil naalala niya ito na siya yung nireject niya na i-carry ang business nila dati dahil pinagdudahan niya ito. Kaya naisip ni Giselle na baka gumaganti lang ito sa kanila. At nagtaka din sila kung bakit ganun siya kayaman para mabili ang shares ni Ubeng sa Apex. Sa bahay naman ni na Annalyn ay nag-iimpake na ito ng mga gamit niya para sa paglipat niya sa bahay nila Carlos. At pumasok naman si Lola Susan at biniginan siya na matuto siyang makisama at alam niya hindi pa sila gaanong ayos ni Carlos. Kaya nagtanong si Annalyn kung mahirap kaya siyang pakisamahan sa bahay. Sabi naman ng lola niya, sa tingin naman niya ay hindi, mabait naman si Carlos kaya lang kailangan mag-adjust niya dahil may stepfather na siya at hindi na siya laging magkasama ng nanay niya. At huwag siyang nagsiselos dahil nadagdagan na ang priorities ng nanay niya. Bigla naman nag-iisip si Annalyn at maya-maya ay nagpaalam na ito sa kanya at magpapahinga na din siya at nabanggit niya Annalyn na tatawagan niya ang nanay niya pero pinigilan siya nito dahil nasa honeymoon ang nanay niya. Huwag mong istorbohin ang moments nila at biniro niya si Annalyn na malay mo magkaroon na siya ng kapatid ngayong gabi. Mantada, sa unang gabing pagsasama ni Carlos at Lynette, hindi sinasadyang mabanggit ni Lynette ang pangalan ni RJ sa harapan mismo ni Carlos nang dahil sa chocolate na naalala niya na ito ang ibinigay sa kanya ni RJ noon. Pagkarinig ni Carlos ng pangalan ni RJ ay bigla itong nagalit kay Lynette at humingi naman si Lynette ng sorry dahil hindi naman niya sinasadya ang mabanggit ang pangalan ni RJ at wala siyang ibig sabihin dun. Sa galit ni Carlos kay Lynette ay hinawakan niya ito sa kamay at sinigawan niya ito at sinabing hindi mo sinasadya. Wala pang isang oras nung nangako siya na hindi niya nababanggitin ang pangalan ni RJ pero ngayon tinawag niya ito sa pangalan ni RJ at sa sobrang galit ni Carlos ay naitanong niya kung si RJ pa din ang nasa isip niya at laman ng utak niya. Sabi ni Lynette hindi pero hindi siya pinaniwalaan ni Carlos at itinulak niya si Lynette at sinabing sinungaling siya. Nagmakaawa at humingi niya ng tawad si Lynette kay Carlos pero ayaw siya nitong pakinggan. Maraming naging katanungan si Carlos kay Lynette kung si RJ pa din ang nagpapasaya sa kanya, si RJ pa din ang iniisip niya tuwing magkasama sila, at kung may tinatago pa sa kanya ito, at kung mahal niya pa din si RJ. Sabi naman ni Lynette wala siyang tinatago sa kanya at sana paniwalaan niya siya. Hindi niya mahal si RJ, siya lang ang mahal niya kaya nga ito pinakasalan. Habang humihingi ng tawad si Lynette ay yakap niya si Carlos pero naging matigas ang puso ni Carlos at iniwan siya nito. Walang nagawa si Lynette kundi umiyak na lang. Pagkakita niya sa chocolate na naging dahilan ng away nila ay itinapon niya ito. Sa Apex Hospital naman ay magkausap ang mag-inang Moira at Zoe. Nagkwento si Moira tungkol sa nangyari sa kasal ni Lynette at tuwang-tuwa siya sa ginawa niya. Samantala, naiinis naman pala itong si Zoe dahil pinakasalan ng Daddy Carlos niya, si Lynette dahil magiging kapatid niya na si Annalyn at nagagalit siya dahil laging nakadikit sa kanya si Annalyn at gusto niya na nang itong mawala sa landas niya. At dahil affected si Zoe sa pagpapakasal ni Carlos kay Lynette, ay pinayuhan siya ni Moira na huminahon lang siya dahil wala naman nakakaalam na tatay niya si Carlos at kung magpapaapekto siya, ay baka mabuking sila sa sekretong tinatago nila. Sa kabilang banda naman sa bahay nila Carlos, hindi alam ni Lynette kung saan nagpunta si Carlos kaya naisipan niyang tawagan si Annalyn para sabihin na namimiss niya ito.
Sinagot naman ni Annalyn at kinamusta siya nito, pero nagdahilan lang si Lynette na okay lang siya at masaya sila ni Carlos. Ang hindi alam ni Annalyn ay may nag-away sila ni Carlos ng matindi at hanggang ngayon ay hindi pa siya nito pinapatawad. Sinabi ni Annalyn kay Lynette mag-focus siya muna kay Tatay Carlos niya na ikinagulat ni Lynette dahil tinawag niya itong tatay. Dahil yun ang sinabi ni Carlos na itawag sa kanya. Natuwa naman si Lynette at sinabi niya na mabait talaga ang Tatay Carlos niya. Kaya nga masaya siya ngayon dahil bago sila ikinasal ay nagkasundo silang dalawa at masaya siya dahil kasal na sila ni Carlos. Nagkwento naman si Annalyn na lagi niyang ipinagdarasal na sana maging maayos ang pagsasama nilang pamilya at sobrang masaya si Annalyn pag masaya ang nanay Lynette niya. Nagpasalamat naman siya kay Annalyn at sinabi niya na ipagpatuloy niya ang pagdarasal para sa kanila dahil minsan hindi naman perfect ang sama nila at kung magkaroon man sila ng problema sana maayos nila. Mga pahiwatig ni Lynette kay Annalyn habang kausap niya ito at umiiyak. Sinabihan siya ni Annalyn na unang gabi niyo pa lang ng pagsama ni Carlos problema na agad ang iniisip mo at nagpaalam na ito sa kanya. Pagkababa ng telepono ay nagsorry si Lynette kay Annalyn dahil nagsinungaling siya dito. Samantala si Annalyn naman ay nagdadasal na sana maging masaya ang nanay Lynette niya kay Carlos at sana mawalian na din ang mga negative vibes niya kay Carlos at maging mapagmahal na asawa siya para sa nanay niya. Maya-maya naman ay dumating si Carlos na lasing at sinalubong ito ni Lynette. Muli ay humingi ng tawad si Lynette kay Carlos at alam niya na malaki ang nagawa niyang kasalanan sa kanya at hindi naman niya sinasadya na mabanggit ang pangalan ni RJ. Minsan ay nagkakamali naman ang tao sa pagtawag ng pangalan kaya sana mapatawad siya at wala siyang intensyon na saktan niya ito. Pero hindi siya kinausap ni Carlos at umakyat lang ito. Kaya naiwan si Lynette na litong-lito kung paano siya mapapatawad ni Carlos at wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Sa teaser, nabanggit ni Don Pepe kay Giselle na nakita niya si Lander Soler sa isang restaurant habang nagkakape siya. Hindi naman makapaniwala si Giselle sa sinabi ng kanyang ama. Kilala niya si Lander at walang duda na siya ngayon dahil may mga connection siya. Sa Apex Hospital naman ay nagsimula ng gumawa ng hindi maganda si Mora dahil pinaglinis niya ang mga doctors ng sasakyan niya dahil nahuli niya ito ng chichismisan kaya binigyan niya ito ng parusa. Galit na galit naman si Doc Ray nang malaman ang ginawa ni Moira. Samantala, nakalipat na si Annalyn sa bahay ni Doc Carlos at naabutan siya ni Harry na nasa labas. At tinanong niya si Annalyn kung may problema. Dahil wala man lang sumalubong sa kanya, sa bahay ni Carlos, feeling niya ay hindi siya welcome sa bahay nito. Kinabukasan, sa bahay ni Doc Carlos ay inaantay ni Lynette na bumaba si Carlos dahil hindi pa rin sila nagkakaayos at hindi siya kinakausap nito. Binigyan siya ni Carlos ng kautusan na simula ngayon na kung kailangan nilang mag-usap ni RJ ng personal, dapat ay kasama siya. At hindi siya makikipagkita dito kapag wala siya. At walang nagawa si Lynette kundi sumunod sa kagustuhan ni Carlos para lang magkaayos sila. Ito na ba ang simula ng kalbaryo ni Lynette sa buhay ni Carlos? Malalaman kaya ni Annalyn ang totoong ugali ni Carlos ngayon sa bahay na nito siya nakatira. Abangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless.